sa inyo mga ka-office mate, ano? Ako pong muli si Eric Corralio Motovlog, no? Nami-miss nyo ba ako mga ka-office mate? At ngayon ay nandito ko muli at sa inyo ay nagpapakita muli sa inyo ng isang video regarding dito sa ating vlog. Sa umagang ito, sa tanghaling ito, kayo po ba'y kumain na, no? Si Eric Corralio Motovlog ay natutuwa at kayo nakakain na at nabusog na kayo itong tanghalian, no? Maraming salamat sa panonood natin patuloy, no? May kukwento lang ako kasi nakapag-overhaul tayo ng motor itong makina ng ating motor itong nakaraan na Miyerkules, no? Miyerkules. Itong nakaraan lang na Miyerkules, ano? Regarding dito sa ating makina ng ating motor, nakapagpa-overhaul tayo. Kasi itong mga nakarang araw kasi tumutunog yung ating makina, ano, nagkakaroon na ng ingay, nagkakaroon na ng mga kaluskos sa loob mismo ng ating makina, no? Kapag nananakbo ang ating motor, doon pa lang ay nagkakaroon na ng nakakailitang mga tunog sa makina. Parang mga kaluskos na parang nagkakaraskas na parang nagkukuskus na hindi natin malaman no? Doon sa mismong part po ng connecting rod at saka doon sa piston, ano? Okay? Pero bago ko po ituloy ang ating kwentuhan, dumako muna tayo sa 1 Corinto 10:13, ano? 1 Corinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapaintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating sa pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanin ito at ang paraan upang malampasan ito. Okay, ito ay nagmumula sa 1 Corinto 10:13, no? Pag nabasa niyo yung 1 Corinto 10:13 sa mga dumadanas pa ng mga sobrang mga pagsubok ngayon sa buhay, no? Basahin niyo lang po itong 1 Corinto 10:13 kasi hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit dumating sa buhay natin yung mga pagsubok sa buhay, no? Mga hardship na nararanasan natin. Itong nakaraang araw, ako nga dumaan ako sa hardship sa pagsubok ngayon. Pero tingnan nyo mga ka-office mate, no? Nalagpasan namin, no? Pero saka ko na yung sasabihin sa inyo, no? Regarding sa pagsubok na naranasan ko, itong nakaraan lang, ano? Okay? Okay rin. Ngayon, sabihin ko sa itutuloy ko po yung kwento ko, no? Kasi Martes po yun na sinundo ko yung kapatid ko. Tapos sa biyahe pa lang, bakit ganun? May mga huni-huni ng mga ibon. Para may humuhuni ng ibon sa aking makina, no? Tapos parang nararamdaman ko rin na pero sa takbo ng makina, maganda naman yung takbo ng makina, no? Pero yung tunog ng makina, parang may kumakaluskos na para bang may huni ng ibon. Pangalawa, napakaingay ng makina, no? Nung dumating kami dito sa bahay, doon pa lang sa biyahe, naririnig ko na parang nakakairita na tunog doon sa makina ng motor ko na parang yun nga, napakaingay talaga, no? Nung sinabi ko sa kapatid ko na parang may hindi magandang tunog sa makina, sabi ko sa kanya, parang matinding kaluskos na parang hindi natin malaman, parang hindi mo malaman kung anong tawag doon pero hindi ko ma-explain pero yung tunog ng makina na yun, yung tunog ng makina, napakaingay mga ka-office mate, no? Parang may pumupukpok na kutsara, ganun. Okay mga ka-office mate, ano, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung talagang naging problema ng makina, no? Ito po. Hintayin nyo ko dyan. Ito ang problema ng aking makina, no? Dito na-discover natin na ito yung problema niya, no? Ito. Ito yung na-discover natin, ito yung pinaka problema ng ating makina. Itong sigunyal, no? Sa English ng sigunyal, crankshaft, no?
Crankshaft ang English ng sigunyal, ano? Sa Tagalog, sigunyal, no? Crankshaft ang English, din sa Tagalog, sigunyal, ano? Sigunyal ang tawag dito. Ngayon, paano mo malalaman sa sigunyal na ito at sa connecting rod na ito? Kasi ito ang connecting rod eh. Dito nakakabit yung piston, no? Nakaganon yung piston dito, dito nakakabit yan. Tapos ito naman yung bearing. Yan, bearing. Itong part na to nakakabit sa ano yan, nakakabit yan sa timing chain. Ito nakakabit sa timing chain. Ang tinatawag natin crankshaft, itong mula dito hanggang dito, no? Tapos ito, yan. Crankshaft ang tawag dito, sigunyal, no? Tapos connecting rod. Ito yung connecting rod. Ngayon, paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung sira na tong crankshaft na ito, no? Okay. Hawakan mo dito. Yan, hawakan mo diyan. Tapos pupukin mo ng palad mo. Di ba narinig nyo parang ito yung sanhi ng tunog ng makina ko, yung sanhi ng ingay, no? Yeah. Napakaingay ng mga coffee mate, ano? Mga coffee mate. Yung isang maayos na ganito, yan, itong maayos na ganito, kapag bumili kayo, mahal ito, no? Di ko malaman ang presyo nito, pero mahal ito pag kayo bumili ng ganito, ng crankshaft, ano? Pero pag yun ginito mo, yung bagong-bagong ganito yung bagong-bagong ganito, yung wala pang sira, o yung mga second hand na ganito walang sira, ganituhin mo. At pag may narinig ka, ibig sabihin, ito ang may tama, ano? Ngayon sa sitwasyon ko, ito ang may tama. Galing to sa loob ng aking makina, no? Ito yung responsable doon sa piston para gumanon-ganon yung piston. Yan. Kaya lang ito may sira, no? Kada ganon ng piston, tumutunog siya. Narinig nyo, pakinggan nyo maigi. May sira nga po talaga. Ito yung sanhi. Yun yung salarin, yung crankshaft, ano? Okay. No, pumunta tayo sa shop. Nagpagawa tayo. Nakausap natin si kuya na mekaniko. Ang sabi nga niya sa akin, no? Kasi sabi ko sa kanya, nung pumunta ako doon, nakakarinig ako ng mga tugtog, mga tunog ng makina ko, no? Ngayon sinabi sa akin, ang baba makina po namin 1.5, no? 1.5 ang singil sa akin, ano? Doon sa aking pagpapa-overhaul, ano? Okay? Tapos sabi ko, o sige, babalik ako. Pag-uusap muna kami ng family ko, ano? Ayun. Umalis ako. Then bumalik ako. Pagbalik ko, lahat ng naisip ko, paklasin yung lumang makina. Yung lumang makina, lahat, halos laman ng makina na luma na nandito sa amin. Binaklas ko, tinanggal ko yung crankshaft. Crankshaft lang naman po pala ang talagang sira itong. Pero totally, hindi naman po talaga itong buong crankshaft na to. Alam nyo kung ano lang ang talagang sira. Itong connecting rod. Itong connecting rod ang may tama, mga coffeesmate. No? Yung galing dito sa loob. Yan, galing dito sa loob. Kapag pinukpok mo, yun ang tumutunog nandito mismo. So, ibig sabihin ito, sira na talaga ito, no? Mayroon na talaga siyang problema. Kung sa bearing pa lang din, para may tunog na rin pati bearing, ano? Pero ang totoo, mga coffeesmate, hindi tayo nagkulang sa pag-change oil, ano? Alagang-alaga ang motor ko sa change oil. Hindi ko yan pababayaan na walang change oil, ano? Kasi ilang naman ang mapapahaba ng makina mo. Pero dahil napakatagal na ng buhay ng makina ko sa aking motorsiklo, 9 years na. 9 na taon nang tinagal, ano? Napakasulit na. Simula pa noong 2016 hanggang ngayon, 2025. Napakasulit na, no? Napakasulit na sa 9 years, no? 9 years. Pagdating ng April 10 years na po yung motor ko na yan, pati makina kasama, no? Ito, sa 9 na taon, ngayon lang siya bumigay, no? Ngayon lang siya tumunog, no? So, yun. Maingay talaga, oh. Yun. Ito.
So nabaklas na natin yung sigunyal doon sa lumang makina, pati na rin yung ibang mga pyesa nabaklas natin. So yun, dinala ko doon sa shop, no? Para lang makamura ako, mga kopismate, ano? Napakamahal kasi mag pa-overhaul, ano? So yun, sabi ng kinuha ko na yung ipon ko na regarding sa maintenance, pati na yung 2,000 na pang maintenance para sa motor ko. Tapos sabi ng kapat ko o ng mami ko, kulang pa yan, dagdagan mo, kunin mo yung pera doon. Kunin mo muna at iramin mo, idagdag mo sa pang pa-overall mo. So yun, kinuha ko na rin kasi baka kulangin tayo kasi minsan hindi mo alam kung magkakano singil sa ano eh. 1.5 ang usapan ninyo, pero sabi nga ng mekaniko, titignan pa po namin na kapag binuksan namin yung makina kung ano pang ibang mga sira, no? Which ito lang naman na nakita. Ito lang naman po si Gunyal, no? Part ng connecting rod ang may problema, no? So baba makina, no? Ang pagkakatindi ko talaga noon ay 1.5 kasi yun ang sabi ng mekaniko, no? Since meron pang mga gasket, no? Ito yung ito yung napaggastusan ko. Ito yung hindi ko na ipapakita sa inyo yung pangalan ng shop, ano? Yung paggawaan ng shop, ano? Yan. Hindi ko na papakita yung pangalan ng shop, pero ito yung nagastos ko. Ito yung pinaka total. Yan. 3,000 3,014. Pasensya na po kayo, ano po tayo, naka mirror, no? Naka mirror po tayo kaya medyo baliktad pati numero, no? Ito po yung naibayad natin, ano? Okay. Doon sa dati kong pinagawan na mekaniko, doon sa Marikina po yata yun, tama, sa Marikina kasi nagpagawa na rin po ako doon, nagpapalit ako ng timing chain, ano? Ito pa rin crankshaft ang gamit ko. Itong sigunyal pa rin ang gamit ko, no? Nagpapalit ako ng timing chain. Nagpapalit din ako ng mga tension rollers at saka tensioner, no? Biruin mo itong thread na ito, kung nakikita nyo, bunging-bungi na yan, ano? Pero yung tornilyo, yung nut na kinabit dyan, kahit paano, pumapasok pa rin, pero hirap na hirap lang ikutin. Pero nahihigpitan pa rin naman siya kahit paano, no? Kaya lang, binungi yung mga thread ko, no? Mga ka-paceMate, sa mga susunod, sa mga nagpapa-overhaul ng makina dyan, ng kanilang motorsiklo, ingat kayo sa ibang mga mekaniko na hindi mo malaman kung talagang mekaniko talaga eh. Pagtingin ko na lang parang bakit pinalitan yung nut. Pero may nut talaga dito na nakakabit na totally na stock para sa kanya, no. So hindi kaya nagtaka ako bakit pinalitan yung nut. Yung pala, kaya pinalitan yung nut, hindi niya may pasok yung luma. Nabungi pa pati yung thread. So ito yung halos problema ko ng mga ilang isang taon ganyan. So tapos nung nagpalit ako ng Bendix kit, ako na rin nagpalitan Bendix kit, ako na rin nagtanggal ng tornilyo dito na tinanggal ko. So nangyari, napansin ko sira-sira na yung mga thread, no? Talagang hindi mo malaman kung talagang mekaniko talaga o hindi mo maintindihan, no? So pinabayaan ko na lang, pero as of now napalitan naman ng crankshaft. So yung nut na kinabit, yung crankshaft na galing doon sa lumang makina ng kapatid ko, ikinabit ko. So yung thread, no, maayos na, no? Kaya kakayanin na natin talaga. Hindi na tayo mahirapan. May pambukas tayo diyan ng magneto, kaya maging ako kayang-kaya ko na magpalit ng mga timing chain, ganyan. Lahat sa part ng panggilid, pati na sa ano lang talaga sa sa clutch lining lang talaga tayo hindi pwede makapagbaklas, wala tayong caster wrench eh. Yung panggilid
nakakabaklas na tayo kasi meron na tayo pambaklas ng magneto, no? So, wala tayong problema. Yun nga lang, hindi pa natin kayang mag-overhaul, no? Kasi pag nag-overhaul tayo, totally, lahat talaga kailangan galawin mo, no? Talagang pagtsatsagaan mo, no? Pero kung tutusin, pag yung napagtsagaan ko, kakayanin ko yung mga office-mate, eh. Kaya lang din dahil nga kailangan natin ng tulong ng mekaniko, no? Kaya pinabaklas natin yung makina, nagpalit tayo ng sigunyal, ano? So, yun. Pero kung maintenance rin lang ng motorsiklo, sulit na po itong sigunyal na ginamit natin, ano? Itong galing sa atin, ano? Sulit na to, 9 na taon na. So, napahaba ng gusto yung makina, no? Prolongs engine life, no? Umaba yung buhay ng makina natin. 9 years, magte 10 years na nga eh. Ito eh, magte 10 years na to. Itong sigunyal na to, pero tinan nyo naman. Ngayon lang siya nasira. Sulit, ano? Sa 9 na taon na gamit ko yung makina ko at itong sigunyal na to. 9 na taon, sulit na, no? Mga office-mate, ano? So, yun, mga office-mate. Sa akin naman, ang mapapayo ko, maghanap kayo ng talagang reliable na mekaniko, yung talagang hindi kayo sisiraan ng thread. O, sira yung thread, ano? Yung sa pinagawang ko sa Marikina, sinira yung thread. Tapos, sa akin, meron din akong payo din sa inyo sa mga nagpapa-overhaul ng makina, no? Maghanap kayo ng talagang mekaniko na hindi mahilig sa pera. Mahilig man siya sa pera, pero hindi ka na matatagayin sa presyo. Pero tingnan mo naman ang presyo ng labor. 2,000 labor kagad. Hindi ko nababanggit sa inyo pangalan ng shop. Ito labor, labor. 2,000 pesos, no? Napaka question mark para sa akin. Question mark para sa akin yan. Pero gawin pa man, nakuha naman niyang maayos yung makina, no? Wala tayong problema doon. Ang isa lang na hindi natin magustuhan ay yung mga yung wiring ng gear changer ng ating motor, di ba? Sa gear changer, kapag umapa ka ng cambio, mapupunta agad sa number 1. Pag umapa ka ng segunda, mapupunta na number 2, number 3, number 4. May mga ilaw yan eh. Mga hiwa-hiwalay na ilaw at saka neutral, may mga ilaw yan, ano? Nagkakaproblema na ako doon, ano? Kaya lang, ang pagkabit niya kasi, nagtataka ko bakit ganun nakalabas yung wire. At saka yung mismong sensor, kinabit niya lang ng ganun, tapos sinalpakan niya pa ng ano. Pero doon nakakabit sa kabila. Sa kabilang butas ng tornilyo. Dapat malapit doon sa may bilog, no? Mamaya papakita ko sa inyo, no? Okay. Wait lang. Na kanyang pag-overhaul sa makina ng aking motor, maayos naman, ano? All the rest po yun. Pati yung pagkabit doon sa mismong chassis ng motor ko, okay po yun. Pero yung sinabi ko sa inyo, yung mga wiring, no? Yung mga wiring, pati wiring po ng gear changer light. I mean, nakatiwangwang mga ka-office-mate, ano? Sobrang tiwangwang. Ginamitan ko na siya ng electrical tape. Ako na nag-electrical tape, nagtali ng cable tie para lang maging maayos at hindi nakatiwangwang, ano. Pati yung wire ng gear changer light mismo, yung sensor, ako na nagsalpak sa loob mismo ng takip malapit doon sa magneto, no. So yun, naayos yung wiring, walang nakatiwangwang, no. Yun yung yun lang siya nagkamali, mga office-mates, sa part na yun, yung mekaniko na gumawa ng engine ng aking motor, ano, makina ng aking motor, ano. So ito, yun palang sinasabi ko noon na yung palang tag ito, yung time na yun na gawang-gawa na yung motor, umaandar na siya, no, gumagana na siya, yun, gumagana na siya, ganyan. Nagtanong ako magkano ang presyo. Sabi ko sa may-ari ng shop, kuya, 3,040 daw, no. Pakitanong na lang doon, sabi nung may-ari. Tinanong ko doon sa
sa pinagawang, yung sa dalawang mekaniko na kinausap ko. Bro, 2,000, kilalang kilala ko na yung isang mekaniko, kaya kilala na niya na rin ako. Kasi sinabi ko sa kanya, 3,040 daw. Bakit ganun? Ang laki. Tapos tinanong ko yung talagang gumawa ng makina ko, yung nag-overhaul talaga. Bro, 3,040, bakit ganun? Sabi ko sa kanya. Hindi na ako sinagot, no? Kaya nagtanong ako doon sa isa, bro, magkano ang, bro, bakit ganun 3,040, no? Bro, sabi ng mekaniko na isa, yung talagang chief mechanic. Sige, ipa-receivean mo muna, ano, tapos pakita mo sa akin, sabi ganun. Ayun, pinakita ko sa mekaniko. Yun. Pagtingin niya, binasa ko rin sa kanyang harapan, yung talagang nagastos. Ang laki. Ang laki na nagastos. 3,040 ang nagastos natin, mga office-mate. Ano? Grabe. Sobra-sobra. Ganun yung nangyari, no? So, hindi ko na muna ano yun sa inyo. Siya nga pala. Kalimutan nyo na pala yun. Hindi ko na muna ipapakita yun saan ako nagpagawa, no? So, yun lang. Para sa seguridad na rin po nila, no? So, hindi ko na gagawin. Hindi na natin ipapakita yung mukha nila tsaka yung mga pinagawan ko ng motor. Ano ang kailang mga trabaho doon, hindi ko na lang ipapakita para sa security purpose na lang para sa kanila, no. Ganoon pa rin naman ako kabait, hindi naman ako yung klase ng tao na ano na uy, ikaw ganyan, uy, ikaw ganun, hindi ako ganun, no. So, kung mayroon man akong ano, sa akin na lang 'yun, ano. Pero as of now, hindi ko na sasabihin. Bali sa akin na lang na ano. Pero mamaya ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng aking makina kung okay na sa inyo, no? At napakatahimik ng makina ko. Goods na goods, no? Yung makina ng aking motorsiklo, napakatahimik, no? Okay, sige. At bababa tayo at ipaparinig ko sa inyo na okay na yung aking motor. Ito, no? Ito yung ano. Kinabit niya ng ganyan, pero ito wala ito. Tapos yung wire mismo ng sensor, nakaganyan, no? Nakakalat, ano? Kaya nyo nakitang maayos na siya kasi ako mismo nagbaklas nito. No? Binaklas ko na to, tapos yung wire na galing dito sa sensor, pinasok ko din sa loob nito. No? Binaklas ko to. Yan, ako nagbaklas niyan, yan, tapos itong wire ng sensor, itong wiring ng sensor, pinasok ko na rito, inilabas ko doon. Tapos sabay sinalpakan ko na, ginanyo ko, tinago ko na, tapos tinurnilyo ko na to, no? So, yun. Sa kanya, ang ginawa niya, hindi niya pinasok dito, no? Tinakpan niya na to, pero yung wire, nakakalat dito, nakatiwangwang kanina, no? Tapos itong bakal na to, nakakabit dito sa tornilyuan na to, no? Tapos dito nakakabit, ano? What a coincidence, napakahirap nun, mga ka-office-mate, ano? Ginagamit ko, nagloloko yung gear changer ko. Nagloloko pati yung gear changer, nagloloko pati yung pag nagkakambyada ka, no, itong sensor na to natagtag kaya umikot. So nangyari, nawalan ako ng ilaw dito, no. Nagkakaroon man siya ng ilaw, pero itong 1 nasasabay yung neutral sa 1, no. Or minsan yung number 1 na first gear nagiging neutral. Tapos yung number 2 na second gear, nisasabay pati third gear, kaya nagiging dalawang ilaw. Kung minsan talaga wala nang ilaw, mga ka-office-mate, ano? Dahil yung pagkakabit niya rito sa sa sensor ng gear changer ko, mga ilaw, no, pagkakabit niya rito, medyo hindi maayos, no? Nakatiwangwang yung wire, itong bakal nakakabit dito, kaya nung time na ginagamit ko to, nalaglag yung bakal, eh. Tapos naputol pati, no? So, buti nakita ko pa yung bakal kasi napansin ko bakit parang may nahulog ata. Yun, huminto ako. Nakita ko to. Buti nahanap ko. Pagkakita ko, putol pati yung lagayan ng tornilyo. So, dito, kasi dito niya kinabit pati tornilyo. Pag salpak niya ng tornilyo yan, pati itong bakal na to, kinabit din pa ganyan. No? So, nangyari dito, hindi na naging matibay yung pagkakabit. Ang nangyari dito, umaangat ito. Hindi nag-steady, no?
Kaya ang ginawa ko, ito, pina-welding ko itong bakal na to, sinalpak ko dito, tinornilyo ko, no? Tapos ito, tinimingan ko, no? Ako na nag-timing, ano? So yun, tingnan yung tsura, no, mga kapismate, no? Maayos na yung sensor, ano? Ako nagkabit na niyan, kinabit tong bakal, dahil pina-welding ko tong bakal na to, sinalpak ko to, yung wire na nandito, pinasok ko sa loob, nilabas ko dito. So lahat ng wiring nilagyan ko ng electrical tape, no? Nakatiwangwang pare-pareho, hindi man lang naayos, no? Ito lang ang pangit sa mekaniko na pinagawang ko na nagpa-overhaul ako ng makina, no? Mamaya ipapaalam ko sa inyo kung ano nang tunog ng makina ng motor na to, no? No? Promise mga kopisbit, napakaganda na ng tunog, no? Dito lang siya tumama sa makina, no? Sa part ng makina, dito lang siya tumama ng maayos. Yung mekaniko na nag-overhaul ito. Pero pagdating sa wiring at saka sa pagkabit ng ganito, gear changer sensor, dito siya nagkamali mga kopisbit, ano? So ako lang nagsalpak niyan, ano? Okay? Sige, balik ako kayo. Ito muna mga okay, timing na timing kay makina. Pinasan ko lang yung minor. Okay. Narinig nyo na po. Kasi kayo na pa tayo pinapatay ng makina. Kasi dito na lang ginawa ko. Pinasan ko na lang yung minor. Kailangan taasan natin ng minor pa. Pinapatayan tayo ng makina kaya ganito. So yun. Bagamat mataas ang kanyang minor, ito na siya. No? Ito mataas lang kanyang minor kasi ay ng motor na to ang medyo mababa ang minor. So talagang mataas na minor ang kailangan dito. So ito na lang ginawa ko rito mga kapismita yan. Pero tahimik, no? Tahimik yung makina, no? Dito lang siya tumama sa pagano ng sa paggawa ng makina. Overhaul talaga, no? Yan. Ay, hindi ka no mga kapismate. Walang ingay, no? Tahimik yung makina. So, okay siya. Okay, mga kapismate, no? Maayos naman na siya. So, walang ingay kahit na ano. Ito lang yan, ito lang maingay. Ito lang maingay. Okay. Narinig nyo na po yung tunog ng makina ng aking motor at ngayon ay wala na siyang mga tunog na maingay, no? As of now, okay na siya. Tahimik na siya, no?
So aking ano lang dito ay maghanap kayo ng talagang mekaniko na hindi kayo tatagayin sa presyo, ganyan. Yung talagang ah tunay na serbisyo lang ang gustong ibigay sa inyo ng mekaniko, ganyan. Yung hindi kayo tatagay sa presyo, yung abot kaya ninyo, no? Yun yung magaling na mekaniko. Bukod sa may serbisyo, nasa kanyang puso yung serbisyo, higit sa lahat, may takot sa Diyos. Pangalawa, yung mekaniko na hindi kayo tatagayin sa presyo, yun nga, nandito. Yung mekaniko na may respeto sa customer, no? Tsaka, yung mekaniko na hindi kasi siraan ng gamit, no? Yung talagang, ano sila, yun nga, nasa puso nila ang trabaho nila, no? Hindi yung mekaniko na gumawa lang, okay na, ganyan, tapos, yung mga wiring, nakatiwangwang, no? Tapos yung pagkakabit pa ng na piyesa na kinakabit niya, no? Mali pa yung pagkabit, ano? Nako, grabe. Yun, ang hanapin nyo yung talagang ano talaga, nasa puso niya yung trabaho, no? At hindi kayo tatagayin sa presyo. Hindi kayo mamahalan sa presyo. Kundi reasonable price, no? At saka isa pa, hindi kasi siraan ang gamit, no? Bukod sa ano, nagpagawa ka sa kanya dahil sira ang gamit mo, no? Gagawin niya yun para magamit mo, no? Na pang matagalang gamitan, no? Okay? Sige, ganun na lang po. Maraming salamat sa panonood, ano? Pinarinig ko na lang sa inyo yung makina, no? Medyo tinaasan natin yung minor kasi pinapatayan tayo lagi ng makina, no? Kasi malamig pa yung makina, eh. Isa pa, napakalamig na ng panahon ngayon, ano? Hindi siya mainit, no? Tapos, tinaasan na lang natin yung minor para sa gayon hindi tayo patayan ng makina. So, iikot na lang yung makina, no? So, ganun. So, ito lang. Ito lang talaga yung bumigay sa makina ko, no? Yan. 9 na taon, ito na yung bumigay, no? Pero, wag ka mga kopismate, sulit na. Yung 9 na taon, no? Na paggamit sa motor ko, no? 9 na taon, sulit na, no? Ito na yung pinalitan natin. Para malaman mo kung sira ito, pupukin mo. Sira nga talaga to. Ito yung sira, mga kopismate. Okay, sige. Maraming salamat, ano, sa panonood, no? Sanay lagi ko yung kasama lagi sa video, sa aking panonood, no? Thank you very much, no? God bless, ay sipat, ingat.